Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 6, day 6 na. Ito na yung last dito sa MR na ito. So meron tayo rito mga tatlong verses na babasahin ko. Ephesians 1:22-23. And he subjected all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of the one who fills all in all. 2:6. And raised us up together with him and seated us together with him in the heavenlies in Christ Jesus. Amen. So yung unang verse, pinapakita sa atin na ang eklesiya ay mataas sapagkat ang ulo ng eklesiya ay si Kristo mismo. At hindi lang siya basta ulo, siya ang over all things sa church. Pinamamahalaan niya ito. At binabanggit sa atin na ang eklesiya ay katawan ni Kristo, ang kapuspusan, yung isa na pumupuspos sa lahat. Amen. Pero kailangan makita rin natin, hindi lang yung posisyon ng church. Makita natin ang posisyon mismo ng Panginoon. No, na kung saan lahat ng bagay ay nilagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ng bagay. Lahat ng pamunuan. Maging si Satanas, maging ang mga kampo ni Satanas, ang kanyang buong puwersa ay nasa ilalim ng paa ng Panginoon. At siya ay naging ulo ng eklesiya at naging overall sa church. Kaya wala tayong dapat ipangamba. Ang isa na pinakaulo ng eklesiya at overall sa lahat ng bagay sa church ay ang isa na kung saan na ilagay sa kanyang mga paa ang lahat ng mga bagay. So, nandito siya sa tuktok. Amen. At dito, binanggit din sa atin ang ating posisyon. Now, alam niyo ba ang posisyon natin? Sinasabi rito, tayo ay inakyat kasama ni Kristo. Inakyat na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, nung umakyat ang Panginoon sa sangkalangitan, inakyat tayo, kasama tayo umakyat. Seated us together with Him. Nang umupo siya, saan siya umupo? Sa trono, sa kanan ng Diyos, sa pinakamataas na luklukan. At iniupo din tayong kasama niya. At tayo ay nasa heavenlies, nasa sangkalangitan, kasama si Kristo. So yan ang ating posisyon. Mataas ang ating posisyon. Hindi lang tayo nabuhay na muli na kasama ng Panginoon. Pati pag-akyat niya, isinama pa rin tayo. Pati pag-upo niya, isinama pa rin tayo. Ang taas ng posisyon. Kaya pwede tayong pumosisyon sa sangkalangitan. Dahil dinala niya tayo doon eh. Hindi lang tayo mga makalupang tao na lagi nasa lupa ang posisyon. Tayo ay pwedeng pumosisyon sa sangkalangitan. Gusto mo ba? Kung gusto mo, pwede. Amen. The church can rule over Hades when it prays with authority. Since Christ has transcended over everything and He is the head of the church can rule over the demons and everything that belongs to Satan. Okay, so yung sabihin, paniwalaan mo ito sinasabi rito. Na ang eklesiya ay may kakayahan para pamahalaan ang Hades. Ang Hades ay ang lugar ng kamatayan. Ang Hades. At kung ang eklesiya ay mananalangin na may autoridad, siya ay ilalagay sa posisyon na namamahala rin siya sa lahat ng bagay. At si Kristo naman na lumalampas sa lahat ng bagay kasi nasa ilalim ng paa niya lahat ng bagay, kaya lumalampas siya sa lahat ng bagay. Lampas siya. Transcended. Amen. At bilang ulo ng eklesiya, okay, ang eklesiya ay kaya niyang pamahalaan ang lahat ng mga demonyo, lahat ng mga bagay na nabibilang kay Satanas, kaya niyang pamahalaan. Kaya matagumpay tayo, matagumpay ang mga believer, dahil ang ating Panginoon ay matagumpay na isa.
tayo ay makalangit. If the church, did not have authority to rule over the demons, and if the Lord had not given this authority to the church could not even survive on earth. Yan naman, siyempre, kung tayo ay walang kapamahalaan sa mga demonyo bilang isang eklesiya, at kung walang binigay ang Panginoon na autoridad sa church, ang eklesiya hindi lang magiging talunan, kundi hindi na siya makakairal dito sa lupa ngayon. Mawawala siya dahil sa lakas ng puwersa na galing sa kaaway. Pero ano man lakas ng puwersa na galing sa kaaway, ang eklesiya ay matagumpay. Meron siyang autoridad na pamahalaan lahat ng mga demonyo, mga kampo ni Satanas at si Satanas mismo. Kaya ang eklesiya ay nasa itaas. Kaya niyang supilin ang lahat ng mga bagay na negatibo. Amen. So the church is able to survive on earth because it has the authority to rule over every satanic things. We can cast out demons in the name of the Lord, and we can restrain the secret activities of the evil spirit. Amen. So ang kakayahan ng eklesiya na umiral at manatili dito sa lupa ay dahil sa autoridad ng Panginoon bilang ulo ng eklesiya. At ang eklesiya ay meron ding autoridad na pamahalaan ang mga makasatanas na bagay. At meron tayong kakayahang magpalayas ng mga demonyo sa pangalan ng Panginoon. At kaya natin pigilin ang mga aktibidad ng masamang isa kasama ang masamang espiritu, maging ang kanilang sikretong galaw. Hindi natin alam yan, pero napipigilan sila dahil sa tagumpay at puwersa ng autoridad ng Panginoon ngayon sa loob ng eklesiya. Alam niyo, marami tayong mga bagay na hindi man natin na ipe-pray kasi hindi natin alam eh. Hindi man natin na ipe-pray. Napipigilan ang mga pagtatangka ni Satanas, ang kanyang mga aktibidad laban sa eklesiya. Pero minsan may mga lumulusot din. Pero pag nakita natin yan, ayun, direkta na nating inaatake na sa pamamagitan ng ating panalangin yung mga aktibidad na yan. Ganun lang yan eh. Kung minsan yung mga mga missile na nagagaling kay Satanas, na-intercept na yan eh. Pero may lumulusot. Pero kung na-detect natin, nakita natin, agad-agad napupuksa natin yan. Ganon katagumpay ang eklesiya. No, sa larangan ng tagumpay, matagumpay na siya. No, kung tutusin, hindi naman natin para kailangan lumaban para magtagumpay eh. Kundi matagumpay na tayo. Ang ginagawa lang natin, pinananatili yung ating tagumpay. Ganun. Kasi ang kaaway ay tuso at tuloy-tuloy na gumagawa din. Kaya kailangan panatiliin natin ang tagumpay ng eklesiya sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pamamahala, sa pamamagitan ng pananatili sa mataas na posisyon na hindi niya kayang atakihin. Kasi pag nasa sangkalangitan na ang eklesiya, hindi na niya magagalaw yan. Amen. Sa mga kapatid, today's reading na ako. We must submit ourselves to God's authority. If we do not submit to God's authority, we cannot pray with authority. Not only must we submit to God's authority with respect to His position, but we also must submit to His authority in our daily living and in all practical matters. Amen. So yung autoridad natin bilang eklesiya, binigay na yan. Subalit, yan ay pinananatili rin natin. Binigay, pero meron din siyang maintenance. At ang pagpapanatili sa autoridad na binigay ng church, ni Kristo sa church, ay sa pamamagitan ng ating submission.
Submission sa autoridad ng Panginoon. Sabagat kung hindi tayo magsasubmit sa autoridad ng Panginoon, malalagay tayo sa alanganin. Magiging rebelde ang church. At kapag nangyari yan, mawawala ang ating authority laban sa kaaway. Kaya isang bagay na pinananatili ng Eklesiya ay ang pagpapasakop sa autoridad ng Panginoon. Pagpapanatili sa ilalim ng autoridad ng Panginoon. Kailangan ganun palagi. Paano ba nangyayari na ang Eklesiya ay hindi nagpapasakop sa Panginoon? Paano mangyayari yan, Brother Danny? O ito, mangyayari yan kung ang Eklesiya ay walang salamuha sa Panginoon. Ganon. So ang Eklesiya, dapat nabubuhay siya sa salamuha sa Panginoon. Nabubuhay siya sa panalangin. Nabubuhay siya sa pamamagitan ng salita. Nabubuhay siya sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang buong Eklesiya, dapat merong horizontal fellowship, vertical fellowship sa Panginoon. So kung ganon, lagi niya na ilalagay yung kanyang sarili sa ilalim ng autoridad ng Panginoon. Merong salamuha, merong paghahabol sa salita, merong panalangin, nagsasagawa ng mga makadiyos na aktibidad. Dapat pinananatili ng Eklesiya yan. Sabagat kung ang Eklesiya walang ginagawa, Eklesiya lang siya. Hindi siya nananalangin. Hindi siya naghahabol sa Panginoon. Wala siyang mga activity na sinasagawa na mga spiritual. Ano pa? Wala siyang salamuha sa isa't isa. Mawawala ang Eklesiya. Mawawala siya. At ang Panginoon, maitataboy palabas ng Eklesiya. Para maging siya, katulad ng Laodicea. Yung Panginoon nila, nasa labas ng Eklesiya, kumakatok. Wala sa loob. Ibig sabihin, nalihis ang Eklesiyang ito mula sa ulo. Kaya mahalaga na panatiliin natin ang Eklesiya na meron tayo sa mga lokalidad, mga local church. Dapat nasa ilalim yan ng autoridad ng Panginoon. Huwag tayong gumawa ng lihis sa kagustuhan ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Lagi tayong namumuhay sa kalooban ng Panginoon. At ang isa pa, sinabi rin, binanggitin sa atin, maging ang ating pang-araw-araw na buhay. Ang Eklesiya ay pangkalahatan, corporate yan. Meron din tayong pamumuhay, pang-individual. Dapat sa ating individual na buhay, tayo ay nabubuhay sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos sa kanyang autoridad. So, maaaring sabihin niyo, paano ba yan, Brother Danny? Paano ba yung nabubuhay sa ilalim ng autoridad ng Panginoon? So, una-una, yung kagustuhan ng Panginoon, nalalaman natin sa kanyang kalooban. Kanyang kalooban. Nabubuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Ito ay ang pagdadala ng ating sarili sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. At hindi tayo rebelde sa mga pagsasaayos ng Diyos. Alam niyo kasi yung mga tao na mahilig mag-murmur, magbulong-bulong. Ako, ba't ba ganito? Ang liit ng kita ko. Ba't ganito? Nagkasakit ako. Yung para kang yung angal ng angal. Hindi mo alam. Ikaw ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Binigay mo sarili mo sa kanyang kapamahalaan. Ano man mangyari, huwag kang umangal. Ibig sabihin, hindi ka rebelde. Yan ang pagpapasakop sa autoridad ng Diyos. Hindi ka nagrereklamo, hindi ka nag-aaklas. Kung may nangyari sa lokalidad, sa Eklesiya mo, hindi ka nag-aaklas. Sino ba yung nag-aaklas? Yun yung iniiwan ng Eklesiya. Pwedeng gusto pa niyang Eklesiya, lilipat siya sa kabila. Ayaw na niya ito. Yan ay mga pagpapakita ng ating pagre-rebelde sa kapamahalaan ng Diyos at sa kanyang autoridad. Kaya may mga bagay sa buhay natin na kailangan malinaw tayo. Ang buong buhay natin nasa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos.
Pero binigyan din niya tayo ng free will. At ang gusto niya, gamitin natin yung ating free will, yung mga pagpapasya para sumunod sa Kanya, para magpasakop sa Kanya. Kapag hindi ganon, maging rebelde ka. Oo, nasa church ka. Pero sa pang-araw-araw mong buhay, rebelde ka. Hindi ka nagpapasakop sa Diyos na siyang Panginoon mo, ulo mo, Diyos mo, hari mo. Kaya, importante na tayo ay nasa ilalim ng autoridad ng Panginoon. Ordinary prayer is directed from earth to heaven. A prayer with authority has heaven as its starting point and the earth as its destination. In other words, a prayer with authority is prayed from heaven to earth. So, pumunta na tayo sa paksa ng panalangin. Yung mga ordinaryong prayer ay prayer sa lupa, patungo sa sangkalangitan. Nagpe-pray tayo rito, nasa sangkalupaan tayo. At yung prayer natin ay pumapailan lang sa sangkalangitan para marinig ng Diyos. So yun nga yung principle ng burning of incense. Na yung prayer natin, gino-join natin sa Panginoon bilang incense upang umabot sa trono ng Diyos, mapakinggan ng Diyos. Ordinaryo lang yan. Ordinaryo lang yan. Pero ang prayer with authority ay mula sa itaas, sa sangkalangitan, tungo sa lupa. Ang kanyang simula ay ang kalangitan, pumupunta siya sa mga bagay na panlupa. Yan ang prayer with authority. Nasaan bang authority? Sa Panginoon, nasa sangkalangitan. Mula sa sangkalangitan, pababa siya sa lupa. Kumusta ang prayer niyo? Nasaan? Umpisa sa lupa, tungo sa sangkalangitan, ordinary lang yan. Gusto mo ba ng special na prayer? Prayer na may autoridad? Dapat doon ka magsimula sa sangkalangitan. Brother Danny, makakapunta ba ako doon? Sinabi na nga Itinaas ka na nga, inupo ka na nga sa Panginoon So, kailangan nandun ka para makapanalangin ka ng prayer with authority. Amen. If a man has never learned the prayer that prays downward, he has never learned to pray with authority. In the spiritual warfare, the kind of prayer that prays downward is very important. This is to stand in the position that Christ has given to us in the heavenlies, to command Satan with authority and reject all his works, and to proclaim with authority that all God's commands should be accomplished. Ito, ang prayer with authority ay kailangan sa panahon ng pakikibaka. Kapag nakikibaka tayo, at pwede ko sabihin, lagi naman tayo nakikibaka. Dapat ang ating panalangin ay hindi lang mula sa lupa, kundi isang panalangin na nanggagaling sa sangkalangitan. Pwede yan. Kung wala ka pang ganyang karanasan, ibig sabihin, hindi ka pa nakaranas ng prayer with authority. Kaya ang panalangin mula sa sangkalangitan, lamang ang pwedeng tumugon, magsagawa ng kung ano ang gusto ng Diyos dito sa lupa. Ibig sabihin, mataas ang ang layunin ng ating Diyos. Mataas. Hindi yan basta nakukuha sa mabababang prayer. Kailangan ang prayer na ito ay isang prayer with authority na nanggagaling sa sangkalangitan. Kaya lahat ng mga tao na gusto manalangin ng panalangin na may autoridad, dapat pumuposisyon siya sa sangkalangitan. Amen. If we pray for a realization of God's will and a decision concerning it, we should say, God, you have to do this. You have to accomplish this. No matter what happens, you must fulfill this work.
So itong prayer, ano lang siya, maiiksi lang na binabanggit ng ganito. Pero ang taas ng prayer na ito, mula sa sangkalangitan. Madalas sinasabi natin yung sa Panginoon, Panginoon, gawin mo na ito. Panginoon, maawa ka. Please, Panginoon, ibigay mo na yan. So yan ang prayer na mula sa lupa. Pero pagdating sa sangkalangitan, pakinggan nyo. Sabi niya, you have to do this. God, you have to do this. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi mo gawin, Diyos. Diyos, hindi mo ito pwedeng hindi gawin. Gawin mo na to. O, sabi niya, you have to accomplish this. Diyos, kailangan mong isagawa ito. Ano pa? No matter what happens, you must fulfill this word. Ano man mangyari, God, kailangan tuparin mo itong mga bagay na ito. Kailangan gawin mo to. Kailangan tuparin mo to. Kailangan, ang sinasabi mo sa Diyos, ay hindi siya makakaayaw. Dahil sinasabi mo, kailangan mong gawin to, kailangan mong tuparin to, kailangan mo itong tugunan, kailangan mong gawin to. Saan mo pwedeng sabihin yan? Hindi sa lupa. Kailangan nasa sangkalangitan ka. Sa sangkalangitan ka, dun lang magkakaroon ng kalakasan ng espiritu mo na magsabi na, Diyos, kailangan mo itong gawin. Kung minsan may mga, nakikita ko, mga meeting hall, nabibitin. Hindi natatapos. Diyos, kailangan mo nang tapusin ito. Hindi pwedeng mabitin ito. Kailangan tapusin mo ito. Di ba? Ang ganda. Yeah. May mga tao, ang tagal ng pinagpe-pray, hindi pa naliligtas. Panginoon, iligtas mo na ito. Kailangan nang iligtas ito. So, ang Panginoon sasabihin niya, o sige, kailangan pala. So, minsan yung mga prayer natin, parang hindi napapakinggan, hindi na nadidelay. Tumatagal, mga naka-pending case. Para ba sa mga hukuman, ang daming pending case dyan. Pero, kailangan tapusin mo na ito, Panginoon. Asan ka? Nasa sangkalangitan. Magkatabi tayo. Tapusin mo na ito, Panginoon. Ang lakas niyan. Tinuturuan tayo manalangin na mula kalangitan, papunta sa lupa. Prayer with authority. The position of prayer is the position of ascension. Whenever you leave the heavenly realm, you lose the position of prayer. You may pray, but that prayer does not count before God. Amen. So, dapat ganyan. Ang prayer, dapat it counts. It counts. Hindi does not count. Dapat may dating sa harapan ng Panginoon. At ito ay nangyayari kung tayo ay nasa kasaklawan ng kalangitan. Huwag mo iiwanan ang kasaklawan ng kalangitan. Kailangan nandyan ka. Kailangan ang ating salamuha sa Panginoon umaabot hanggang sa sangkalangitan. Ang taas ng fellowship mo. Panginoon, dali mo ko dyan. Ang gusto kong mapasang sa sangkalangitan sa realidad, hindi lang sa doktrina. Ngayon din, Panginoon. At kung ikaw nasa sangkalangitan, dyan, tatama ang mga prayer mo. Tatama. Sapagkat ang taas ng posisyon mo. Hindi ka nagkikiusap. Hindi ka nagmamakaawa. Hindi ka nagpi-please-please. Kundi, Lord, kailangan mong gawin to. Intindihan niyo? Panginoon, kailangan mo na akong dalhin sa maturity. Wow! Sige na. Amen. Amen. As the position of prayer is okay. Ito, sabi niya. As the position of prayer is ascension, the authority of prayer is also ascension. With the position of prayer, there is the authority of prayer. Whatever a Christian or whatever a Christian does is not only a matter of power, but even more a matter of authority. Some not only have power, but also authority, but they are in the heavenly position. So mas malakas ang authority kaysa power. Meron kang power,
Okay lang, may power ka, malakas ka rin. Pero merong mas malakas kaysa sa power. Yan ay ang authority. At ang authority ay natatamo depende sa posisyon. Kailangan ikaw ay nasa sangkalangitan. Nang ibig sabihin, ang kaugnayan mo sa Panginoon, ang posisyon mo ay hindi nasa lupa. Kung makalupa ka, lahat ng hawak mo sa kamay mo ay mga makalupang bagay. Ang mga tinitignan mo ay makalupa. Makalupa ka nga. So, dapat iwanan mo ang mga makalupang bagay, pumailan lang ka sa pamamagitan ng Espiritu tungo sa sangkalangitan. At kapag ikaw ay nailagay sa tamang posisyon, ang iyong prayer ay makalangit, nanggagaling sa sangkalangitan, ito ay panalangin ng autoridad. At lahat ng sinasabi mo sa Panginoon, pinapakinggan niya. Ayaw mo ba yan? Dapat yan ang gusto mo. Dapat yan ang sinisikap natin. Sapagat ang daming bagay na kulang, ang daming bagay na hindi nagagawa, ang daming bagay na nabibitin sa sangkalupaan. Di ba? Ang dami. Pati pagbabalik ng Panginoon, nadidelay. Ang kanyang kaharian, hindi pa narating hanggang ngayon. Ang mga propesiya, hindi pa rin na-fulfill, ganap. Ang daming bitin, pending. Anong kulang? Mga panalangin na makalangit, nagmumula sa sangkalangitan, merong autoridad na nagsasabi sa Panginoon, gawin mo na ito, tapusin mo na ito, isagawa mo na ito. So nawa, mag-rise up tayo. Abutin natin yung mga sinasabi dito. Amen. Amen. In Isaiah 45:11, God says, command me. God says. Sino nagsasabi? Ang Diyos. Ano sabi ng Diyos? Command me. Utusan mo ako. Utusan mo ako. Command me. Sabi ng Diyos. Takot ka ba? Bakit? Kasi wala ka sa sangkalangitan. Hindi mo siya mautusan. Hindi mo siya masabihan. Dahil ikaw ay nasa sangkalupaan, sa mga kapatid. Amen. Ang Diyos mismo nagsabi na utusan mo ako. Amen. Sometimes, this commanding is a direct command to God. Sometimes. Diretso na nasasabihan mo. Panginoon, gawin mo to. Panginoon, tapusin mo to. Isagawa mo to. Panginoon, wag mo itong i-delay. Wag mo itong i-delay. Tapusin mo to. Yan ay mga diretsong salita ng pag-uutos sa Diyos. And sometimes it is an indirect command to the environment. Okay, kumisan, hindi ang Diyos, ang mga environment, ang mga kapaligiran natin, magkaroon tayo ng pag-uutos. Magkaroon tayo ng pag-uutos. Natatagalan ba ang mga pagtatayo ng meeting hall? Sabihan mo yung meeting hall, bilisan mo. Matapos ka na. Tagal-tagal mo. Hanggang ngayon, wala ka pang fund. Amen. Amen. So examples are, Moses is standing on the shore of the Red Sea, commanding the water to be divided. Tumayo si Moses sa dalampasigan ng pulang dagat. Diba? Hinati niya ang dagat, inutusan niya ang dagat na mahati. Meron ba siyang katulong para magsabi ng ganyan? Wala, siya lang nagsabi niyan. Dinala niya ang autoridad ng Diyos at inutusan niya ang karagatan na mahati. Nahati. Nahati. Amen. Nahati. Tumukay dagat. Ito pa. Amen. The Lord Jesus in the boat, commanding the wind and the sea to be still. Nung ang Panginoon ay nasa bangka, ang laki ng alon, ng tubig, ng hangin, ang lakas. Inutusan niya, tumahimik kayo, pumayapa kayo. Sumunod, sumunod.
pumayapa, kumalma. Diretso yan. Inutusan niya. Inutusan niya ang kapaligiran. Inutusan niya ang hangin. Inutusan niya ang tubig. Amen. 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 So, the Lord Jesus in the boat commanding the wind and the sea to be still. And the Lord commanding sickness to leave men. Minsan pati sakit, utusan mo, lumayas ka na. Hindi ka namin kailangan, gastos ka lang, umalis ka. Pahirap ka lang, umalis ka. Pero kailangan nasa sangkalangitan ka. Kung wala, pupunta ka sa doktor, pupunta ka sa ospital, bibili ka ng gamot. Kasi wala ka sa sangkalangitan. Amen. Amen. If you have touched the heavenly position with its authority, you can even say, I command the poverty to depart from me. Wow, daming mga mananampalataya. Nakakaranas ng paghihikaos, hirap, karukaan. Ang hirap magbuhay. Oo, lalo sa panahon na ito. Nagkakaroon ng giyera, mga crisis, at ang mga commodities tumataas. Mahirap mabuhay. Pero yung Diyos natin, hindi naman naghihirap yan. Hindi naman naghihirap yan. Kaya kailangan itaboy mo ang karukaan. Kung nasa sangkalangitan ka, taboy mo siya. Pagkatuyo, kawalan ng gamit, mga sakit, kung nasa sangkalangitan ka, kaya mo siyang itaboy. Amen. Amen. When you come to the point where you have the heavenly position and the heavenly authority, and are thus able to utter forth authoritative prayers, you are one who is on the throne. Amen. Standing in the ruling position together with the Lord. Just as He reigns at the right hand of God, so you also reign together with Him in the heavenly realm. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kung ikaw ay nasa sangkalangitan, tumatayo ka sa posisyon na kung saan nandoon ang Panginoon. Isang posisyon na namamahala at naghahari. Yan ay ang posisyon na kung saan ang Panginoon ay nandyan ngayon at dyan din niya tayo dinala. Kaya kailangan manatili tayo dyan, abutin natin yan, at makiisa tayo sa Panginoon sa pamamahala. So hindi na prayer ito, kundi ito ay posisyon na ang sinasabi rito. Kanina prayer, tumaas na siya. Naging posisyon na siya. Naging isang kapangyarihan na kung saan nakikibahagi ka sa Panginoon. Amen. So, namamahala ba ang Panginoon ngayon? Namamahala siya. Nasa sangkalangitan siya. Ginagamit niya ang kanyang salita. Nag-uutos siya. At nananalangin din siya. At lahat ng ginagawa ng Panginoon ngayon ay sa pamamagitan ng kanyang autoridad. Ang autoridad na binigay sa kanya ng Diyos, pinakamataas na autoridad, na ibinigay sa kanya na sa silong ng langit, siya ang isang natatanging Panginoon ng lahat. At dinala niya tayo kung saan siya nandun. Iniupo niya tayo kung saan siya nakaupo. Kaya mali ba ang sabihin natin na tayo ay naghaharing kasama niya sa isang makalangit na kasaklawan? Mali ba yan? Hindi. Pero yan ay pumapasok ka sa realidad. Pero isang araw, makikita mo na talagang maghahari ka na kasama niya. At yan ay sa panahon ng pagpapakita ng kaharian. Antay mo lang.
At this time, your prayer is not only an authoritative prayer, but also a reigning prayer. Your prayer is to rule with authority, executing orders. So at this time, all your prayers become God's administration, the execution of God's rule. If we are willing to learn, we will arrive at a place where we can utter such prayer. So tumaas tayo ng tumaas. Wow! Kanina pinag-uusapan natin ay authoritative prayer. Ang taas na yan. Sa trono yan. Ngayon, naging reigning prayer. Ruling prayer with authority. Isang panalangin na namamahala na. Reigning na siya. Hindi lang siya authority. Ang taas. No? At ang ating panalangin ay naging ang kapamahalaan na ng Diyos. Amen. Ang pagsasagawa ng kapamahalaan ng Diyos, yan na ang ating pinakamataas na posisyon. No? Kaya sa huling aklat ng Revelation, di ba? Anong sabi dyan? Come, Lord Jesus. Yan ang pinakamataas na panalangin. Hindi niya sinasabi na, Lord, pabilisin mo na ang pagbalik mo. Panginoon, kailangan mo nang bumalik. Hindi. Sabi niya, come, Lord Jesus. Pumunta ka na, dumating ka na. Diretso ng sinabi yan. Sino ang makakapanalangin? Yan ay panalangin. Sino ang makakapagpanalangin ng ganyan? Nasasabihin ng Panginoon, bumalik ka na, dumating ka na. No, ito ay isang reigning prayer, ruling prayer. Dadating ang panahon, lahat ng prayer, karamihan, lalo na ang mga panalangin ng mga mandaraig, aakyat siya ng aakyat. Aakyat siya. Hindi na siya mga prayer na parang nakikiusap at mga nagmamakaawa, have mercy on us. Hindi na, aakyat siya ng aakyat. Magiging prayer of authority. Okay. Tapos, uupo siya kasama ng Panginoon. Ang prayer niya ay magiging reigning prayer. At ang prayer niya, sinasabi niya ang pagsasagawa ng buong kapamahalaan ng Diyos. Di ba? At dinagdag ko yung kahuli-hulihan, come, Lord Jesus. Yun ang pinakamataas ng prayer na nakita ko sa Bible. At nandun siya sa dulo ng Revelation. Amen.